Nag-iisa si Dra. Athena Ramirez sa dulo ng mahabang conference table. Tahimik ang buong boardroom, maliban sa mahinang tunog ng aircon at sa pagtunog ng high heels niya habang naglalakad siya pabalik-balik. Ilang minuto lang ang nakalipas, buong lakas pa siyang nakipag-usap sa mga investor, buong gilas niyang sinagot ang mga tanong nila. Ngayon, ang bigat ng katahimikan ang bumabalot sa kanya. Ang bilyong pisong kontratang nasa lamesa ay patunay sa tagumpay niya. Ang bawat numero, bawat clause, bawat pirma ay pawang patunay sa kung gaano siya kahusay. Pero nang tingnan niya ang sarili sa salamin ng bintana, ang nakita niya ay hindi isang victorious si. Ang nakita niya ay isang babaeng may malalim na luha sa mga mata, nag-iisa sa isang malaking kaharian na siya mismo ang nagtayo. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan, huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, ma. Athena, kumusta? Bakit hindi ka pa nag-text? Nababalitaan ko na naman na nakipag-meeting ka sa mga lalaking kasing edad ko, bungad agad ng boses sa kabilang linya. Si Aling Elena, ang kanyang ina. Sina Jimmy Gonzales po iyon, makasama ko po sa negosyo. Negosyo? Negosyo na lang ba talaga ang laman ng buhay mo, Athena? Hindi mo na naiisip na bigyan ako ng apo. Tingnan mo yung anak ni Aling Martha, may 2 ng apo, mas bata pa sa'yo yun. Hindi na bago ang usapang ito. Parati na lang. Tinalo ni Athena ang stress sa pag-negotiate ng bilyon-bilyong kontrata, pero isang tawag lang mula sa ina, durog na siya. Ma, alam niyo naman po na maraming ginagawa sa company. Darating din po yan. Darating? Kailan? Kapag kasing edad na ako ni lola mo. Narinig ni Athena ang lungkot sa boses ng ina. Pero kasabay noon, naramdaman din niya ang matinding pressure. Hindi niya gustong magkaanak para lang sundin ang utos ng iba. Pero sa kabilang banda, masakit para sa kanya na makita ang ina na nag-aalala at naghihintay. Pagkababa niya ng tawag, napapikit siya. Naalala niya ang sinabi ng psychologist niya. Ang problema mo, Athena, ay hindi mo kayang magtiwala. Natatakot kang masaktan ulit. Natatakot siya. Matapos ang nangyari sa nakaraan, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magmamahal ulit. Mas madaling kontrolin ang trabaho, ang pera, ang lahat. Bigla siyang na-curious sa isang pangalan sa listahan ng mga in-interview para sa entry-level position sa kumpanya. Marco de la Cruz. Nag-iisa sa mundo, galing sa isang mahirap na pamilya, pero hindi bumibitaw sa laban. Tiningnan niya ang resume nito, pagkatapos ay ang profile picture nito. Isang lalaking may matipunong katawan, malalim na mga mata at isang ngiting pilit. May nakita siyang bagay sa mga mata ni Marco na bigla siyang naantig, ang matinding pagnanais na mabuhay at manindigan. Inmas Morales, paki-review po ang mga applications. May gusto akong kausapin ulit. Sino po, Dra? Tanong ng kanyang assistant. Si Marco de la Cruz. Pakipuntahan at sabihin mo na mag-interview siya sa akin bukas. Kinabukasan, pumasok si Marco sa opisina ni Athena na parang kabado pero matapang. Pinapasok siya ng assistant ni Athena. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ni Athena. Ganun na lang ang ganda at kapangyarihan nito. Ang dating niya ay isang reyna. Umupo ka, Ginoong de la Cruz, malamig na utos ni Athena. Salamat po, Dra. Ramirez, sagot ni Marco, halatang hindi komportable. Nabasa ko ang resume mo. Nagtapos ka ng cum laude. May experience ka sa iba't ibang work. Seryoso ka sa trabaho mo. Pero sa tingin ko, hindi iyon ang kailangan mo ngayon. Lalong nagtaka si Marco. Hindi ko po maintindihan. Kailangan mo ng pera. Maraming pera. Tama ako, di ba? Para sa pamilya mo. Namutla si Marco. Para po sa kapatid ko. Kailangan po niya ng operasyon. Malaki po ang kailangan na pera. Ilang taon na ang kapatid mo? Tanong ni Athena. 17 po, Dra. Okay. Magkano ang kailangan? Hindi makapaniwala si Marco. Parang may pumigil sa kanyang hininga. 1,000,000, Dra. Pero sa tingin ko, imposible po akong makalikom ng ganung halaga. Naglakad si Athena patungo sa malaking bintana, tinitingnan ang abalang kalye sa ibaba. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong ibigay sa'yo ang halagang iyon at higit pa?
Tiningnan ni Marco si Athena, puno ng pag-asa ang mga mata. Po. Pero ano po ang kapalit? Humarap si Athena kay Marco. Walang emosyon ang mga mata niya. Malamig. Puno ng desisyon. Gusto ko ng anak. Kailangan ko ng tatay para sa magiging anak ko. Hindi ko kailangan ng asawa, hindi ko kailangan ng love story. Ang kailangan ko, isang partner sa kontrata. At sa tingin ko, ikaw ang perpekto. Iyan ang kapalit. Napuno ng katahimikan ang buong opisina. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang ngiti niya kanina ay biglang naglaho. Hindi siya makapaniwala. Iniabot ni Athena ang isang makapal na folder. Basahin mo ang kontratang ito. 1 milyong advance at 5 milyon pagkatapos mong magawa ang trabaho. Kasama na dyan ang bahay at iba pang kailangan mo. Ang tanging kapalit, gagawin mo ang lahat para maging ama sa magiging anak ko at asawa ko sa papel. Ayos ba? Nanginginig na kinuha ni Marco ang folder. Sa loob, bukod sa kontrata, may isang tumpok ng pera at isang tseke na nakalagay. Ang laki ng pera. Sapat na para sa operasyon ng kapatid niya, at higit pa. Tiningnan niya ang mga numero sa tseke, pagkatapos ay tiningnan niya si Athena. Ang ganda nitong babae ay parang rebulto ng pera at kapangyarihan. Walang emosyon sa mukha nito. Hindi siya isang tao. Isa siyang solusyon sa problema. Isa siyang kontrata. Isang deal. Tumingin si Marco sa folder, sa pera, at sa kontrata. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng kapatid niyang nakahiga sa hospital bed, mahina ang pulso, naghihintay ng pag-asa. Sapat ba ang halaga ng pagkatao niya para sa buhay ng kapatid niya? Huminga siya ng malalim at tumingin kay Athena. Bakit ako? Tanong niya. Kailangan ko ng isang lalaking hindi mag-aalala sa feelings. Kailangan ko ng isang lalaking kailangan lang ng pera. Kailangan ko ng isang lalaking hindi mag-aalala sa kapalit. Sa tingin ko, ikaw yon. Bumalik sa isip ni Marco ang mukha ng kapatid niya. Ang mga mata niya ay nag-uumapaw na sa luha. Hindi ito para sa kanya. Para ito sa kapatid niya. Pumapayag po ako, Dra. Ramirez, sagot niya. Hindi nagbago ang reaksyon ni Athena. Mabuti. Inabot niya ang ballpen at ipinirmahan ang kontrata. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang isang linya sa kontrata na nagsasabing ang lahat ay dapat na confidential at walang sinuman ang dapat makaalam. Ang huling linya sa kontrata ay nagbigay sa kanya ng panibagong emosyon na hindi niya inaasahan. Ako, si Marco de la Cruz, ay pumapayag na maging asawa ni Dra. Athena Ramirez at ama ng kanyang anak sa loob ng 5 taon, kapalit ng 1 milyon advance. Sa sandaling iyon, parang naramdaman niya ang isang butas sa kanyang puso. Tila walang hanggan ang paglalakbay ni Marco pabalik sa maliit nilang apartment. Hawak niya ng mahigpit ang tseke at ang sobrang mailamang pera. Ang bawat hakbang niya ay parang nagsasabing hindi siya karapat-dapat sa halaga ng mga ito. Ibinenta niya ang sarili niya. Sa isang iglap, naging kontrata ang pagkatao niya. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang kapatid na si Maria, nakahiga sa kama, nanonood ng TV. Kahit mahina ang katawan, nakangiti pa rin ito sa kanya. Kuya, kumusta? Tanong ni Maria. Napasarap yata ang interview mo? Ang aga mo kasi umalis, akala ko di ka na makakabalik. Okay lang, Maria. Mayroon na akong trabaho, sagot ni Marco, pilit na ngumiti. Hindi niya masabi kay Maria ang totoo. Hindi niya kayang ipaliwanag na ang pera na gagamitin para sa operasyon nito ay galing sa isang kasunduan na bumabaluktot sa kanyang prinsipyo. Hindi niya kaya. Sa halip, niyakap niya ang kapatid at bumulong, laban lang, Maria. Magiging maayos ang lahat. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Naisip niya ang itsura ni Athena Ramirez. Hindi man lang nito inisip ang damdamin niya. Para itong isang robot na may malaking halaga ng pera. Pinag-isipan niya kung tama ba ang ginawa niya. Tiningnan niya ang larawan ng nanay niya at tatay niya na nakalagay sa bedside table. Nay, tay patawad po, bulong niya. Pero kailangan ko po itong gawin. Para kay Maria. Para sa pamilya natin. Kinaumagahan, maaga siyang nagtungo sa hospital. Nakipag-usap siya sa doktor at ibinigay ang tseke. Nagulat ang doktor sa laki ng halaga at natuwa.
Ginoong de la Cruz, makakapaghanda na po tayo sa operasyon ng kapatid nyo. Huwag po kayong mag-alala, magiging maayos po siya. Ito ang tanging dahilan ni Marco. Ito ang naging lakas niya. Sa halip na isipin ang sarili, inisip niya na sa ginawa niyang ito, nabigyan niya ng pag-asa ang kapatid niya. Pagkatapos sa hospital, dumiretso siya sa opisina ni Athena. Ibinigay niya ang kontrata, pero bago ito pirmahan ni Athena, nagsalita si Marco. Ramirez, mayroon po akong isang kondisyon. Kondisyon, nagulat si Athena. Wala sa kontrata ang kondisyon. Alam ko po. Pero ito ang tanging paraan para magawa ko ang trabaho nyo. Hindi lang po ako basta-bastang manggagawa na binabayaran nyo. Tatay ako. At gusto ko pong maging isang mabuting ama para sa anak nyo. Nakatingin lang si Athena sa kanya. Anong gusto mong sabihin? Gusto ko pong tratuhin nyo ako bilang isang tao. At gusto ko po, na kapag kasama natin ang magiging anak natin, maging totoo po tayo sa kanya. Hindi lang sa papel, kundi sa pakikipag-ugnayan. Maging isang pamilya tayo, kahit nasa loob lang ng kontrata. Natahimik si Athena. Hindi niya inaasahan ang ganitong kondisyon. Naisip niya na si Marco ay isang simpleng lalaki na kailangan lang ng pera. Pero ngayon, nakikita niya ang isang taong may prinsipyo. Matagal bago nagsalita si Athena. CJ, pumapayag ako. Pero tandaan mo, Marco, ito ay isang kontrata. Walang emosyon. Walang love story. Trabaho lang. Tumango si Marco. Naintindihan niya. Hindi siya umasa. Nakafocus lang siya sa kanyang layunin. Okay na po ba ang kontrata? Kailangan ko na pong lumipat sa bahay niyo. Nakaschedule na po ang operasyon ng kapatid ko. Bukas na bukas din, lumipat ka na. Nandyan na ang mga gamit mo at may magdadala na ng mga gamit mo. Pagkalabas ni Marco sa opisina ni Athena, naramdaman niya ang isang matinding kaba. Handa na siyang mag-umpisa ng panibagong buhay. Panibagong simula. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Kinabukasan, bitbit ni Marco ang kanyang ilang gamit. 2 damit, isang pares ng sapatos, at isang litrato ng pamilya niya. Handa na siyang umalis sa apartment. Niyakap niya si Maria, na umiiyak habang nagpapaalam sa kanya. Kuya, mag-ingat ka po. Pagkatapos ng operasyon, hahabol po ako sa inyo. Naman, Maria, sagot ni Marco, umiiyak na rin. Sana maging maayos ka. Ipagdarasal ko na maging matagumpay ang operasyon mo. Pagkatapos ng maikling paalam, sumakay si Marco sa kotse ni Athena, na naghihintay sa labas. Pagdating sa malaking gate, para siyang papasok sa isang palasyo. Isang napakalaking bahay, may swimming pool, malalaking halaman, at napakaraming sasakyan sa garahe. Parang panaginip. Ito ang mundo ni Athena. Ito ang mundo na binayaran siya para maging parte. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Athena na nakasuot ng isang simpleng t-shirt at shorts. Mas simple ang dating nito ngayon, pero hindi pa rin niya maitago ang aura ng isang boss. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng hallway, sabi ni Athena. Kailangan mo ng mga gamit, pupunta tayo sa mall bukas. May mga damit ka na dyan, at iba pang kailangan mo. Magpahinga ka muna. Bukas, mag-uumpisa na tayo sa trabaho mo. Tumango si Marco. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na nabili siya ng isang babae sa halagang 5 milyong piso. Pero nang tiningnan niya ang kanyang reflection sa salamin, nakita niya ang isang taong may bagong pag-asa sa mga mata. Isang tao na handang maging tatay. Para sa pamilya niya. Nakatitig si Athena Ramirez sa sarili niya sa salamin. 1 linggo na mula nang lumipat si Marco de la Cruz sa kanyang mansyon. 1 linggo na rin silang nagpapanggap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kontratang pinasok niya. Hindi siya sanay na may kasama sa bahay. Ang buong buhay niya, nakasanayan niyang mag-isa. Ngayon, may isang lalaki na naglalakad sa mga pasilyo, kumakain sa dining table at nakaupo sa sala. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ang presensya ni Marco ay nakakagulo sa kanyang nakasanayang katahimikan. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Athena, biglang dumating si Aling Elena, ang kanyang ina, nang walang abiso. Hindi pa handa si Athena.
Ma, bakit po hindi kayo nag-text? Tanong ni Athena, pilit na ngumiti. Bakit? Hindi ba pwedeng bisitahin ang nag-iisa kong anak? At sino yan? Tanong ni Aling Elena, nakatingin kay Marco na nagtatago sa likod ng pinto ng kusina. Si Marco po, ma ang asawa ko, pilit na ngiti ni Athena. Lumabas si Marco, namumula ang mukha. Magandang umaga po, Aling Elena, bati niya, yumuko ng bahagya. Tiningnan ni Aling Elena si Marco mula ulo hanggang paa. Mukhang hindi ito nagustuhan. Asawa? Hindi mo man lang sinabi sa akin na may asawa ka na, Athena? At bakit mukhang galing sa kanto ang asawa mo? Naramdaman ni Athena ang inis. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ma, si Marco po ang napili ko. Mayaman man o mahirap, mahal ko po siya. Halos masamid si Marco sa sinabi ni Athena. Ang kamay nito ay malamig, pero ang hawak ay mahigpit. Nagpapanggap lang sila, pero ramdam niya ang pagpapanggap na iyon. Oh, CJ. Kung mahal mo, ipakita mo. Hindi ko pa kayo nakikitang mag-holding hands, sabi ni Aling Elena, nakangisi. Napilitan sina Athena at Marco na maghawak kamay sa harap ni Aling Elena. Ang init ng kamay ni Marco ay biglang kumalat sa buong katawan ni Athena. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, nag-ensayo sila sa sala. Marco, kapag nasa harap tayo ni Mama, kailangan mong maging sweet. Hawakan mo ang kamay ko, yakapin mo ako, halikan mo ako sa pisngi, utos ni Athena. Po. Halikan po, gulat na tanong ni Marco. Halikan. Para maniwala si Mama na totoo tayo. Nang lumapit si Marco para halikan siya, biglang nadula si Athena at nabangga niya ang isang mamahaling vase. Nabagsak ito at nabasag. Naku po. Sorry po, Dra. Ramirez, sigaw ni Marco, namumutla. Okay lang, sagot ni Athena, nagulat sa sarili niyang reaksyon. Imbes na magalit, nakita niya ang takot sa mga mata ni Marco. Bakit ka natatakot? Hindi naman ito ang buhay mo. Kahit po hindi ito ang buhay ko, ayoko pong makasira ng gamit niyo. Mahalaga po ito. Nang gabing iyon, habang nagtatrabaho si Athena sa kanyang laptop, biglang naghang ang computer niya. Frustrated siya. Anong nangyari? Tanong ni Marco na dumaan sa sala. Naghang. Hindi ko alam kung paano ayusin, sagot ni Athena, inis. Lumapit si Marco at tiningnan ang computer. Ah, ganyan din po ang nangyayari sa computer ko dati. Subukan niyo po ito. Ginawa ni Marco ang ilang bagay sa computer, at sa loob ng ilang minuto, bumalik sa normal ang lahat. Nagulat si Athena. Paano mo nagawa yan? Tanong niya. Marunong po ako sa computer. Dati po, nag-aaral ako ng AT, pero hindi ko natapos dahil sa kakulangan ng pera, sagot ni Marco, nakangiti. Naramdaman ni Athena ang isang kakaibang damdamin. Hindi lang siya isang lalaking kailangan lang ng pera. Mayroon din siyang kakayahan. Mayroon din siyang talento. Salamat, Marco, sabi ni Athena, at sa unang pagkakataon, nakangiti siya ng totoo. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nakaramdam si Athena ng pagkahilo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Okay ka lang ba, Athena? Tanong ni Marco, nag-aalala. Hindi ko alam. Nahihilo ako, sagot ni Athena. Kinabukasan, nagising si Athena na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung bakit. Dumiretso siya sa banyo at nagsuka. Dra. Ramirez, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang assistant na si Ines Morales. Okay lang ako, Yunas Morales. Mayroon lang akong nararamdaman, sagot ni Athena. Pero hindi siya okay. Ang pakiramdam na ito ay hindi normal. Naisip niya ang mga sinabi ng ina niya. Naisip niya ang kontrata. Kinuha niya ang pregnancy test kit na nakatago sa kabinet. Nanginginig ang mga kamay niya habang ginagawa ang test. Lumipas ang ilang minuto. Tiningnan ni Athena ang test kit. 2 pulang guhit. Positibo. Nagulat siya. Hindi siya makapaniwala. Mayroon siyang anak. Ang kontrata ay naging totoo. Nakatayo si Marco sa pintuan ng banyo. Nakita niya si Athena na nakatitig sa isang maliit na bagay sa kamay nito. Ang mukha nito ay hindi mapinta. Gulat. Takot. Kaligayahan.
Hindi niya maintindihan. Athena, anong nangyari? Okay ka lang ba? Tanong ni Marco, puno ng pag-aalala sa boses. Nang lumingon si Athena, nakita niya ang test kit. Hinawakan niya ang tiyan niya. Marco positibo, bulong niya, na halos hindi niya marinig. Hindi makapaniwala si Marco. Parang may bumalot sa kanyang katawan. Tiningnan niya si Athena. Ang kanyang amo. Ang babaeng pumirma ng kontrata. Ang babaeng magkakaroon ng anak niya. Positibo, ulit ni Marco. Hindi siya makapaniwala. Tumango si Athena, mailuha sa mga mata. Mayroon na tayong anak, Marco. Hindi niya alam kung bakit, pero ang pagiging gulat ni Athena ay biglang nawala. Ang nakita ni Marco ay ang saya sa mga mata nito. Ang pag-asa. Ang kaligayahan. Isang kakaibang emosyon na hindi pa niya nakita sa mukha ni Athena. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng pagiging kontrata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagiging ama. Niyakap niya si Athena ng mahigpit. Magiging ama ako, bulong niya, tumulo ang luha sa mga mata. Hindi niya alam kung paano siya magiging ama. Hindi siya mayaman. Pero sa halik na iyon, naramdaman niya ang pagmamahal. Dumating ang araw na ipaalam ni Athena ang balita sa kanyang ina. Pumunta sila sa bahay ni Aling Elena at doon, ibinunyag ni Athena na buntis siya. Mabuntis po ako, sabi ni Athena, puno ng kaba. Nang marinig ni Aling Elena ang balita, hindi siya makapaniwala. Talaga? Buntis ka? Tanong niya. Tumango si Athena. Biglang tumayo si Aling Elena at niyakap si Athena ng mahigpit. Salamat, anak. Sa wakas, magiging lola na ako. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inakala niya na magagalit ang ina niya dahil sa pagiging buntis niya ng walang kasal, pero ang nakita niya ay puro kaligayahan. At ikaw, Marco, mag-aalaga ka sa anak ko, ha? Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka na ng magandang buhay, sabi ni Aling Elena, nakangiti. Parang panaginip. Ang pagiging asawa niya kay Athena ay hindi na lang isang kontrata. Ito ay naging pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Athena sa hardin, nagtanong si Marco. Athena, totoo ba ang lahat ng ito? Nanginginig pa rin ako sa tuwa at kaba. Parang panaginip. Ang lahat ng ito dahil sa kontrata. Dahil sa pera. Marco, tandaan mo, ito ay isang kontrata. Pero ang anak natin, hindi, sagot ni Athena. Hindi ko maintindihan, sagot ni Marco. Kapag dumating ang bata, hindi na tayo magiging asawa sa papel lang. Magiging totoo tayong pamilya. At sa totoo lang, simula nang dumating ka, masaya ako. Narinig ni Marco ang pagiging totoo sa boses ni Athena. Ang malamig at matigas na tinig na nakasanayan niyang marinig ay nawala na. Ang nakikita niya ngayon ay ang isang babaeng may malambot na puso. Salamat, Athena, sabi ni Marco. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pagkakataon na maging ama. Hindi nakasagot si Athena. Ngumiti lang siya. Biglang bumukas ang malaking gate. Isang kotse ang pumasok. Nakababa ang isang lalaki. Matanda, may puting buhok, pero may kapangyarihan sa mga mata. Sino yan? Tanong ni Marco. Si Don Ricardo Morales. Siya ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa bansa, sagot ni Athena. Pero bakit siya nandito? Humarap si Don Ricardo sa kanila. May ngiti sa labi niya, pero ang ngiti na iyon ay may kasamang lihim. Magandang gabi, Athena, sabi ni Don Ricardo, nakatingin kay Athena. Nabalitaan ko na mayroon ka ng kasama sa buhay. At nagdadalang tao ka pa. Nakakatuwa. Pero mukhang hindi siya karapat-dapat sa iyo. Nagulat si Athena. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong sinabi si Don Ricardo. Pasensya na, Don Ricardo. Pero sino ka ba para magdesisyon kung sino ang karapat-dapat sa akin? Nagtawanan si Don Ricardo. Akala mo, hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mo, Athena? Hindi mo ako malilinlang. Hindi mo ako mapipigilan. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanila. Ang mga mata niya ay nakatingin ng diretso kay Marco. Gusto mo bang malaman kung sino ako? Sabi ni Don Ricardo. Ako ang magpapabagsak sa iyo. At sa asawa mo. Natatakot si Athena. Ang kanyang ama ay nagbigay ng bilyon-bilyong kontrata.
Si Don Ricardo ay may kapangyarihan. Ano ba ang lihim na tinatago ni Don Ricardo? Umalis ka sa bahay ko, sabi ni Athena, matapang. Hindi ako aalis. Nandito ako para sa iyo. At para sa magiging anak mo, sabi ni Don Ricardo, nakangiti. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko kayo sisirain. Sisirain ko lang ang buhay mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Athena ang matinding kaba. Ang buhay niya ay nasa panganib. At ang anak niya ay nasa panganib. Nang umalis si Don Ricardo Morales, nanatili si Athena na tulala. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong sinabi si Don Ricardo. Sino siya? Bakit siya nandito? Bakit mayroon siyang masamang balak sa kanya? Athena, okay ka lang ba? Tanong ni Marco, hawak ang kamay niya. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya. Pero natatakot si Athena. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang mga tinig mula sa nakaraan. Ang isang alaala na matagal na niyang kinalimutan. Ang alaala ng isang lalaki na mahal niya, na biglang nawala. Ang alaala ng isang lalaki na namatay dahil sa isang aksidente. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Athena, tumawag si Don Ricardo. Ramirez, alam ko na marami kang tanong. Pero huwag kang mag-alala, sasagutin ko ang lahat ng iyon. Magkita tayo sa office ko, sabi ni Don Ricardo. Hindi makapaniwala si Athena. Ano ba ang gustong sabihin ni Don Ricardo? Ano ba ang gusto niya? Dumating si Athena sa opisina ni Don Ricardo. Ang opisina niya ay mas malaki at mas maganda kaysa sa opisina ni Athena. Ang lahat ng gamit ay ginto. May mga paintings na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang opisina niya ay parang isang palasyo. Umupo ka, Athena, sabi ni Don Ricardo, nakangiti. Alam ko na gusto mong malaman kung sino ako. Ako si Don Ricardo Morales. May-ari ng lahat ng ito. At may-ari ng lahat ng gusto ko. Bakit mo ginagawa ito, Don Ricardo? Ano ba ang gusto mo sa akin? Tanong ni Athena, matapang. Gusto mo bang malaman ang lihim? Ang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Ang lihim na alam ko lang. Si Ricardo Morales ay hindi lang isang business partner. Siya ang ama mo, sabi ni Don Ricardo. Napuno ng katahimikan ang buong opisina. Nanginginig si Athena. Hindi siya makapaniwala. Hindi totoo yan. Ang nanay ko lang ang pamilya ko. At si Marco, sigaw ni Athena. Hindi ka naniniwala, sabi ni Don Ricardo, nakangiti. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Ang ebidensya na ikaw ang anak ko. Biglang nagbago ang reaksyon ni Athena. Ang gulat ay naging takot. Nagsimula siyang umiyak. Huwag mo akong saktan, Don Ricardo. Hindi ako ang anak mo. Hindi ako kailanman magiging anak mo. Hindi nakinig si Don Ricardo. Kinuha niya ang isang folder at binuksan niya ito. Sa loob may mga litrato. Luma. Ang litrato ni Aling Elena, noong dalaga pa siya, kasama ang isang lalaki. Ang lalaki na iyon ay si Don Ricardo. Mayroon ding mga litrato ng isang maliit na babae. Si Athena. Mayroon ding mga dokumento na nagpapatunay na si Don Ricardo ang ama ni Athena. Ngayon, naniniwala ka na ba? Sabi ni Don Ricardo. Hindi makapaniwala si Athena. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ito. Bakit mo ako iniwan, Don Ricardo? Bakit mo ako iniwan at ang nanay ko? Hindi kita iniwan, Athena. Pinrotektahan lang kita. Pinrotektahan kita sa mga taong gustong saktan ka. Hindi ako ang dapat na mag-alaga sa iyo. Ang ina mo ang dapat na mag-alaga sa iyo, sabi ni Don Ricardo. Nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka sa akin. At sa nanay ko. Akala ko patay ka na. Niyakap ni Don Ricardo si Athena. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito na ako. At hindi na kita iiwan. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng sinuman. Pagkatapos ng maikling paalam, umuwi si Athena. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Marco ang totoo. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Aling Elena. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho. Nang dumating si Marco sa bahay, nakita niya si Athena na umiiyak. Niyakap niya ito.
Athena, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Marco. Si Marco. Si Don Ricardo. Siya. Siya ang tatay ko, bulong ni Athena. Gulat si Marco. Hindi niya inaasahan ang ganitong balita. Ang lahat ng mga tanong na mayroon siya ay biglang sumagot. Ang lahat ng mga pangamba niya ay biglang naging totoo. Gabi na. Tahimik ang buong bahay ni Athena, maliban sa mahinang tunog ng hangin na pumapasok sa mga bintana. Nakahiga si Marco sa kama, hindi makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang sinabi ni Athena, si Don Ricardo. Siya ang tatay ko. Hindi niya maintindihan ang lahat. Ang tanging alam niya, ang lalaking kumakalaban kay Athena ay ang ama niya. Ang lalaking may pinakamalaking kumpanya sa bansa, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kontrata, ang lalaking. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Si Athena. Marco, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Ang mga mata niya ay mugto at maihalong lungkot at takot. Tumayo si Marco at umupo sila sa kama. Ano ba ang nangyayari, Athena? Bakit ka umiyak? Tanong ni Marco. Si Marco, hindi ko maintindihan ang lahat. Bakit? Bakit niya ako iniwan? Hindi niya masagot ang tanong ni Athena. Ang tanging alam niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kontrata ay ang ama niya. Marco, may gusto akong ipatanong sa iyo, sabi ni Athena. Mayroon ka bang alam na lihim tungkol sa akin? Sa pamilya ko? Hindi makasagot si Marco. Ang lihim na iyon ay masyadong malaki para sabihin. Wala, sagot ni Marco, pilit na ngumiti. Pero ang totoo, mayroong alam si Marco. Alam niya ang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Ang lihim na nagpapahirap sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Marco, dumating si Don Ricardo. Magandang umaga, Ginoong de la Cruz, sabi ni Don Ricardo, nakangiti. Alam ko na nagtataka ka kung bakit ako nandito. Nandito ako para kausapin ka. Para sabihin sa iyo ang totoo. Anong totoo? Tanong ni Marco. Ang totoo, Ginoong de la Cruz, ay hindi mo alam ang lahat. Ang totoo, hindi ka lang basta-bastang tao na binabayaran ni Athena. Ikaw ay parte ng isang malaking plano. Anong plano? Ang plano, Ginoong de la Cruz, ay ang pagkuha ko sa pamilya ko. Ang pagkuha ko sa anak ko. At sa magiging apo ko. Hindi makapaniwala si Marco. Ang lalaking ito ay may masamang balak. Hindi ko hahayaan na saktan mo si Athena, sabi ni Marco, matapang. Hindi ko siya sasaktan, Ginoong de la Cruz. Ipapakita ko lang sa iyo ang totoo. Ang totoo na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Ang totoo na magpapabago sa buhay mo. Pagkatapos ng maikling paalam, umalis si Don Ricardo. Nagsimula si Marco na mag-isip. Ano ba ang totoo? Ano ba ang plano ni Don Ricardo? Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Marco. Si Maria, ang kapatid niya. Kuya, okay na po ako. Ang operasyon po ay matagumpay, sabi ni Maria, umiiyak. Salamat po, kuya. Salamat sa lahat. Natutuwa si Marco. Pero sa likod ng saya, mayroon siyang nararamdaman na takot. Ang takot na mawala si Athena. Ang takot na masira ang pamilya na binuo niya. Isang gabi, habang naglalakad si Marco sa hallway, nakita niya si Aling Elena na maihawak na isang album. May mga litrato sa loob. Luma. Ang litrato ni Aling Elena, noong dalaga pa siya, kasama ang isang lalaki. Ang lalaki na iyon ay si Don Ricardo. Sino yan? Tanong ni Marco. Nagulat si Aling Elena. Marco, ano ang ginagawa mo dito? Sino yan, Aling Elena? Umiyak si Aling Elena. Siya. Siya ang tatay ni Athena. Iniwan niya ako noong buntis pa ako. Ayaw niya sa akin. Ayaw niya sa anak niya. Nagsinungaling ako kay Athena. Nagsinungaling ako na patay na siya. Nagulat si Marco. Ang lahat ng mga tanong na mayroon siya ay biglang sumagot. Ang lahat ng mga pangamba niya ay biglang naging totoo. Salamat po, Aling Elena, sabi ni Marco at umalis. Pumunta si Marco sa kwarto niya at kinuha niya ang cellphone niya. Tinawag niya si Maria. Maria, kumusta ka na? Okay po ako, kuya. Pero mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Mayroon kang pinirmahan na kontrata.
Pero hindi mo alam na ang kontratang iyon ay mayroong malaking lihim. Hindi makapaniwala si Marco. Ano ba ang lihim na iyon? Hindi ko maintindihan, sabi ni Marco. Ang totoo, kuya. Hindi ka lang basta-bastang asawa ni Athena. Mayroon ka ring koneksyon sa kanya. Ang pamilya niyo ay may koneksyon sa pamilya niya. Hindi makatulog si Dra. Athena Ramirez. Ang mga salita ni Marco kagabi ay bumabagabag sa kanya. Mayroon siyang narinig, mayroon siyang alam. At ang mukha ni Don Ricardo Morales, ang pagiging kalmado nito habang nagbabanta, ay nagpapahirap sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang harapin ang lalaking ito. Maaga pa lang, nagtungo na si Athena sa opisina ni Don Ricardo. Ang malaking gusali nito ay tila isang kuta, nagpapahiwatig ng kapangyarihan at lihim. Pagpasok niya sa malawak na opisina, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang swivel chair, nakangiti. Ang ngiti na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng pagiging kaibigan. Magandang umaga, Athena, bati ni Don Ricardo, ang boses ay parang naglalaro. Mukhang hindi ka nakatulog. Nag-aalala ka ba sa mga sinabi ko? Gusto kong malaman ang totoo, Don Ricardo, diretsong sabi ni Athena, pilit na pinatatag ang boses. Ano ang gusto mo sa akin? Bakit mo ginagawa ito? Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay parang nagpapahiwatig ng isang malalim na lihim. Ang totoo, Athena, ay matagal nang nakatago. Ang totoo ay hindi mo alam ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Naramdaman ni Athena ang kaba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ano ang sinasabi mo? Ako ang ama mo, Athena, diretsong sabi ni Don Ricardo, walang pag-aalinlangan sa mga mata. Ako ang nag-iwan sa ina mo. Ako ang nag-iwan sa inyo. Pero hindi ko kayo kinalimutan. Ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Parang may sumabog sa loob ni Athena. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang ama, ang lalaking kinamumuhian niya, ang lalaking nagpapahirap sa kanya, ang lalaking gustong sirain ang lahat ng binuo niya, ay ang ama niya. Hindi. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Athena, ang boses ay nanginginig. Ang nanay ko lang ang pamilya ko. At si Marco. Hindi ako nagsisinungaling, anak, sabi ni Don Ricardo, lumapit palalo. Ang lahat ng ito para sa'yo. Gusto ko lang na bumalik ka sa akin. Gusto ko lang na maging pamilya tayo ulit. At ang lalaking iyon, si Marco, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi siya karapat-dapat sa magiging apo ko. Naramdaman ni Athena ang galit. Ang galit sa kanyang ama, ang galit sa kanyang ina, ang galit sa lahat ng mga kasinungalingan. Hinding-hindi ko siya iiwan. Mahal ko si Marco. At ang anak ko, hindi mo kailanman makukuha sa akin. Ngumiti si Don Ricardo. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan at paghamak. Tingnan natin, Athena. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagmamahal mo. Sisirain ko ang kumpanya mo. Sisirain ko ang buhay mo. At kukunin ko ang magiging apo ko. Umalis si Athena sa opisina ni Don Ricardo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit at sakit. Kailangan niyang malaman ang totoo mula sa kanyang ina. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya si Aling Elena na nagdidilig ng halaman. Ang mukha nito ay kalmado, tila walang alam sa nangyari. Ma, sigaw ni Athena, ang boses ay puno ng galit. Nagulat si Aling Elena. Athena, bakit ka sumisigaw? Anong nangyari? Si Don Ricardo. Nakita ko siya. At sinabi niya sa akin ang lahat. Bakit, ma? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo itinago ang totoo sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Aling Elena. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Athena anak, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Nagsinungaling ka sa akin sa buong buhay ko. Sinabi mo na patay na ang tatay ko. Bakit, ma? Bakit mo ako niloko? Umiyak si Aling Elena. Lumuhod siya sa harap ni Athena. Patawarin mo ako, anak. Natakot ako. Natakot ako na saktan ka niya. Natakot ako na mawala ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoo. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon pa lumabas ang lahat ng lihim na ito?
Bakit ngayon pa, kung kailan mayroon na akong sariling pamilya? Gusto ko lang na maging masaya ka, anak. Gusto ko lang na magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi ko gustong masaktan ka. Naramdaman ni Athena ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng kasinungalingan. Ang sakit ng pagiging mag-isa. Habang nag-uusap sina Athena at Aling Elena, nakarinig si Marco ng mga sigaw mula sa kusina. Lumapit siya at narinig niya ang lahat. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. Ang katotohanan na si Don Ricardo ang ama ni Athena. Naramdaman ni Marco ang pagkabigla. Ang lahat ng mga tanong na mayroon siya ay biglang sumagot. Ang lahat ng mga pangamba niya ay biglang naging totoo. Hindi niya alam kung paano siya mag-react. Ang babaeng mahal niya ay may malaking lihim. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay nagsinungaling sa kanya. Umalis si Marco, hindi niya kayang makinig pa. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kalituhan. Samantala, umiyak si Athena. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang buhay ay gumuho. Tumakbo si Athena palabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging gusto niya, ang makatakas sa lahat ng sakit. Ang makatakas sa lahat ng kasinungalingan. Ang makatakas sa lahat ng pagtataksil. Habang tumatakbo si Athena sa dilim, isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Marco. Isang mensahe mula kay Don Ricardo. Ginoong de la Cruz, mayroon akong ipapadala sa iyo. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Isang bagay na magpapakita sa iyo kung sino talaga si Athena. At kung sino talaga ang anak ko. Sa sandaling iyon, isang malaking sobre ang dumating sa pintuan ni Marco. Sa loob, may mga litrato at dokumento. Ang litrato ng isang lalaki. Ang lalaki na iyon ay ang dating kasintahan ni Athena. At ang lalaki na iyon ay ang anak ni Don Ricardo. Nakatayo si Marco sa pintuan. Hawak niya ang malaking sobre na ibinigay ni Don Ricardo. Nanlalamig ang mga kamay niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng mga pangamba niya ay biglang naging totoo. Binuksan niya ang sobre. Ang unang bagay na nakita niya ay isang litrato ng isang lalaki. Ang lalaking iyon ay pamilyar. Siya ang taong nagbigay sa kanya ng pera noong nakaraan bago siya namatay sa isang aksidente. Siya ang anak ni Don Ricardo, bulong ni Marco. Pagkatapos, may nakita siyang isa pang litrato. Ang litrato ni Athena at ng lalaking iyon magkasama, masaya. Ang mga mata ni Athena ay puno ng pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi niya pa nakita. Mayroon ding mga dokumento na nagsasabi na ang lalaking iyon ay si Ricardo V. At siya ang unang minahal ni Athena. At mayroon ding mga dokumento na nagsasabing si Ricardo V. ang nagbigay sa kanya ng pera bago siya namatay. Hindi makapaniwala si Marco. Ang lahat ng mga tanong na mayroon siya ay biglang sumagot. Ang lahat ng mga pangamba niya ay biglang naging totoo. Hindi siya ang tunay na minahal ni Athena. Siya ay isang kapalit. Siya ay isang kontrata. Siya ay isang solusyon sa problema. Hindi siya isang tao. Dumating si Athena. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng kalungkutan. Marco, nag-usap kami ni Mama, ang lahat ng sinabi ko ay totoo, sabi ni Athena, puno ng kaba. Alam ko, sagot ni Marco, malamig ang boses. Nagulat si Athena. Alam mo? Paano? Hindi siya nakasagot. Ibinigay niya ang sobre kay Athena. Kinuha ni Athena ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang lahat ng mga litrato at mga dokumento. Marco, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung bakit. Hindi mo alam? Hindi mo alam na ako ang kinontrata mo? Na ako ang ginawa mong kapalit sa lalaking mahal mo? Hindi. Hindi totoo yan. Mahal kita, Marco. Ngunit ang mga salita ni Athena ay hindi nakalusot sa puso ni Marco. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kalituhan. Mahal mo ako? O mahal mo ang anak mo? O mahal mo ang pera na ibinigay ko sa'yo? Marco, hindi ko maintindihan anong ibig mong sabihin. Ang ibig kong sabihin, Athena, ay ako ang kapalit sa lalaking mahal mo. Ako ang ginawa mong solusyon sa problema mo. Hindi ako isang tao, Athena.
Ako ay isang kontrata. Umiyak si Athena. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit ng pagtataksil. Hindi totoo yan. Marco, mahal kita. Ang mahal mo ay ang alaala niya, Athena. Hindi ako. Ang mahal mo ay ang kasinungalingan na sinabi mo sa sarili mo. Hindi ako, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng galit. Marco, wag mo akong iwan, wag mo akong saktan. Please, T. Pero hindi nakinig si Marco. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit ng pagtataksil. Hindi na kita kailangan, Athena. Ang kontrata natin ay tapos na. At ang anak mo, hindi na ako ang ama niya. Umalis si Marco. Umalis siya sa bahay ni Athena. Umalis siya sa buhay ni Athena. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit. Naiwan si Athena na umiiyak. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang buhay ay gumuho. Nakatitig si Dra. Athena Ramirez sa sarili niya sa salamin. Mugto ang kanyang mga mata, tuyo ang kanyang lalamunan. Ilang oras na siyang umiiyak mula nang umalis si Marco. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng presensya nito, ng tawanan nila, ng mga pilit na pagpapanggap na unti-unting naging totoo. Ngayon, wala na ang lahat. Marco! Marco, paulit-ulit niyang tawag, kahit alam niyang wala na ito. Tumakbo siya sa labas, hinanap sa hardin, sa gate, sa kalsada. Wala. Parang bula itong naglaho, kasama ang lahat ng pag-asa niya. Naramdaman ni Athena ang kirot sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak. Ang anak nila ni Marco. Paano niya haharapin ang lahat ng ito ng mag-isa? Ang pagiging sihi, ang pagiging anak at ngayon ang pagiging ina. Ang lahat ay tila bumabagsak sa kanya. Habang hinahanap niya si Marco, tumunog ang kanyang cellphone. Isang balita mula sa kanyang assistant. Dra, may emergency po. Nag-call po ng press conference si Don Ricardo Morales. Mayroon po siyang gustong sabihin tungkol sa kumpanya natin. Nanginginig ang mga kamay ni Athena. Si Don Ricardo. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaan na sirain nito ang lahat ng binuo niya. Mabilis siyang nagtungo sa opisina. Ang lahat ng empleyado ay nag-aalala. Ang balita ay kumalat na. Si Don Ricardo ay naglalabas ng mga ebidensya na nagpapabagsak sa kumpanya ni Athena. Mga kasinungalingan. Mga paninira. Dra, ano po ang gagawin natin? Tanong ng kanyang assistant. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan na sirain niya tayo, sagot ni Athena, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Tinawagan niya ang kanyang ina. Ma, kailangan ko po kayo. Kailangan ko po ng tulong niyo. Dumating si Aling Elena sa opisina. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Athena, anak, anong nangyari? Bakit may ganitong balita? Tanong ni Aling Elena, niyakap si Athena. Si Don Ricardo, magusto niya akong sirain. Gusto niyang kunin ang lahat sa akin. At sinabi niya sa akin ang totoo. Siya ang tatay ko, bakit mo itinago sa akin? Umiyak si Aling Elena. Patawarin mo ako, anak. Natakot ako. Natakot ako na saktan ka niya. Natakot ako na mawala ka sa akin. Pero ngayon, ma, mas masakit. Mas masakit na malaman ko ang totoo sa kanya. Mas masakit na malaman ko na nagsinungaling ka sa akin sa buong buhay ko. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya. Niyakap ni Athena ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin. Ang pagmamahal ng isang ina. Ang pagmamahal na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero sa likod ng lahat ng iyon, naramdaman pa rin ni Athena ang kawalan. Ang kawalan ni Marco. Ang kawalan ng pag-asa. Kinagabihan, nakaupo si Athena sa kanyang kwarto. Ang kanyang tiyan ay lumalaki na. Ang kanyang anak. Ang tanging pag-asa niya. Anak, paano na tayo? Bulong ni Athena habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Wala na ang tatay mo. Wala na ang lahat. Paano na tayo?
Umiyak si Athena. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kalungkutan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Biglang tumunog ang sihi, isang balita. Si Don Ricardo Morales. Sa harap ng media, ipinahayag ni Don Ricardo Morales na siya ang tunay na ama ni Dra. Athena Ramirez. At dahil sa mga isyu sa kumpanya ni Dra. Ramirez, at sa kanyang pagiging hindi karapat-dapat bilang ina, ipinahayag ni Don Ricardo na siya ang magiging tagapag-alaga ng magiging apo niya. Nanlaki ang mga mata ni Athena. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang buhay ay gumuho. Hindi lang siya nawalan ng Marco. Hindi lang siya nawalan ng kumpanya. Nawalan din siya ng anak. Tulala si Dra. Athena Ramirez, nakaupo sa harap ng telebisyon. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang kanyang anak. Ang tanging pag-asa niya. Ang tanging bagay na nagpapahirap sa kanya ay ang mawala ito sa kanya. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na kunin niya ang apo ko, sabi ni Aling Elena, na umupo sa tabi niya. Mapaano? Hindi ko alam kung paano ko siya lalabanan, bulong ni Athena, umiiyak. Lalaban ka, anak. Lalaban tayo. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa iyo, sabi ni Aling Elena, niyakap si Athena ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Athena ang lakas. Ang lakas na matagal na niyang kinalimutan. Ang lakas na kailangan niya para lumaban. Matama ka. Hindi ako mag-iisa. Nandito ako. Lalaban ako, sabi ni Athena, pilit na ngumiti. Kinabukasan, tumawag si Athena sa media. Naghanda siya ng isang press conference. Ang lahat ng mga reporter ay nag-aabang. Ang lahat ng mga tao ay nag-aabang. Ano ba ang sasabihin ni Dra? Athena Ramirez? Nagsimula si Athena na magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Marami po kayong narinig na balita tungkol sa akin. Marami po kayong narinig na paninira. Ngunit sa araw na ito, nais kong sabihin sa inyo ang totoo. Sinabi ni Athena ang lahat. Ang pagiging anak niya ni Don Ricardo. Ang pagiging ina niya. Ang pagiging asawa niya kay Marco. Ang lahat ng kasinungalingan na sinabi ni Don Ricardo. Si Don Ricardo Morales po ay ang tatay ko. Ang lalaking nag-iwan sa amin. Ang lalaking gustong kunin ang lahat sa akin, sabi ni Athena, matapang. At ang lalaking ito ay ang lalaking gustong kunin ang anak ko. Nagulat ang lahat ng mga reporter. Hindi nila inaasahan ang ganitong balita. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang pamilya ko. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang buhay ko, sabi ni Athena, umiiyak. At sa aking asawa, si Marco kung nasaan ka man, sana naririnig mo ako. Mahal kita, Marco. Mahal na mahal kita. Hindi ko kailangan ng kontrata para mahalin ka. Hindi ko kailangan ng pera para mahalin ka. Mahal kita, Marco. At ang anak natin, kailangan ka namin. Kailangan ka namin bilang ama, sabi ni Athena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng mga tao ay tahimik. Ang lahat ng mga tao ay nakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Para sa iyo, Marco. At para sa iyo, anak. Pagkatapos ng kanyang speech, umalis si Athena. Ang lahat ng mga reporter ay nag-aabang. Ang lahat ng mga tao ay nag-aabang. Ano ba ang mangyayari? Habang lumalabas si Athena sa gusali, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang lalaking iyon ay si Marco. Athena, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng emosyon. Gulat si Athena. Marco. Athena. Nandito ako. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Narinig ko ang lahat ng pagmamahal mo, sabi ni Marco, niyakap si Athena ng mahigpit. Marco, akala ko, iniwan mo na ako. Hindi ko magagawa yon, Athena. Hindi ko magagawa yon. Nandito ako. Nandito ako para sa iyo. At sa anak natin. Niyakap ni Athena si Marco ng mahigpit. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng kalungkutan ay nawala. Niyakap ni Marco si Dra. Athena Ramirez ng mahigpit.
Ang kaba at takot na naramdaman ni Athena ay biglang nawala. Ang pagdating ni Marco ay parang isang panaginip na naging totoo. Marco, narinig mo ang lahat? Tanong ni Athena, umiiyak. Narinig ko ang lahat, sagot ni Marco, ang boses ay puno ng emosyon. Narinig ko ang pagmamahal mo. Narinig ko ang katotohanan. At nandito ako para sa iyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanila. Ang mga reporter, ang mga empleyado, ang lahat. Paano ka bumalik? Tanong ni Athena. Hindi ko magagawa na iwan ka. Ang kapatid ko ay nakarecover na. At ang lahat ng iyon dahil sa iyo, sabi ni Marco. Umalis ako para mag-isip. Para malaman ko kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. At sa pag-alis ko, nalaman ko na mahal kita, Athena. Hindi sa kontrata, kundi sa puso. Hinalikan ni Marco si Athena sa noo. Ang lahat ng mga tao ay nagpalakpakan. Biglang dumating si Don Ricardo. Ang mukha nito ay puno ng galit. Marco, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nandito. Sigaw ni Don Ricardo. Nandito ako para protektahan ang asawa ko. At ang anak ko, sagot ni Marco, matapang. Nagulat si Don Ricardo. Asawa? Anak? Hindi mo siya asawa. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Huwag mong sabihin yan, Don Ricardo. Si Athena ang pinakamabuting tao na nakilala ko. At ang anak namin, hindi mo kailanman makukuha sa kanya, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng galit. Hindi mo ako mapipigilan, Marco. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako ang may-ari ng kumpanya niya. Ako ang may-ari ng lahat, sigaw ni Don Ricardo. Ngumiti si Athena. Hindi ka ang may-ari ng kumpanya ko, Don Ricardo. At hindi ka ang may-ari ng pamilya ko. Nagulat si Don Ricardo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Don Ricardo, ay ang lahat ng sinabi mo ay mga kasinungalingan. Ang lahat ng ebidensya na ibinigay mo ay mga kasinungalingan. At ang lahat ng iyon ay ilalabas ko sa media, sabi ni Athena, matapang. Nagulat si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi mo magagawa yan. Magagawa ko, Don Ricardo. Ang lahat ng ginawa mo ay ilalabas ko. Ang lahat ng paninira mo, ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng iyon, ilalabas ko sa publiko, sabi ni Athena. Nanginig si Don Ricardo. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay nawala. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki ay nawala. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho. Hindi ko ginawa ang lahat ng iyon, bulong ni Don Ricardo. Ginawa mo, Don Ricardo. Ang lahat ng iyon, ginawa mo. Pero ngayon, tapos na ang lahat, sabi ni Athena. Pagkatapos ng maikling paalam, umalis si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kalungkutan. Niyakap ni Athena si Marco. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaligayahan. Salamat, Marco, sabi ni Athena. Salamat sa pagiging tatay ng anak ko. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi ko kailangan ng salamat, Athena. Ang kailangan ko ay ikaw. At ang anak natin. Nandito ako para sa iyo. Nandito ako para sa pamilya natin, sabi ni Marco. 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Ang kumpanya ni Dra. Athena Ramirez ay mas lalong naging matatag. Ang lahat ng mga kasinungalingan ni Don Ricardo Morales ay nabunyag na. Ang lahat ng mga paninira niya ay nawala na. Ang lahat ng mga plano niya ay gumuho na. Nasa simbahan si Athena, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang lahat ng kanyang pamilya at mga kaibigan ay nandito. Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay umiiyak sa tabi niya. Ang kanyang kapatid, si Marco, ay nag-aabang sa kanya sa dulo ng easel. Anak, ang ganda mo, bulong ni Aling Elena. Salamat, ma, sagot ni Athena, umiti. Lumakad si Athena sa easel. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho noon, ngunit ngayon, ang lahat ay bumalik. Ang lahat ay naging mas maganda. Nang makarating siya sa dulo ng easel, hinawakan ni Marco ang kamay niya. Ang init ng kamay niya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Handa ka na ba? Tanong ni Marco, nakangiti. Handa na ako, sagot ni Athena.
Sa harap ng altar, sinimula ng pari ang seremonya. Athena Ramirez at Marco de la Cruz, handa na ba kayong maging mag-asawa? Handa na ba kayong manumpa sa isa't isa? Opo, sabay na sagot ni Athena at Marco. Ang kanilang mga kamay ay magkasama. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan. Athena, mahal na mahal kita. Hindi ko kailangan ng kontrata para mahalin ka. Hindi ko kailangan ng pera para mahalin ka. Mahal kita, Athena, dahil sa kung sino ka. At sa kung sino ako kapag kasama ka. Sa hirap at ginhawa, magkasama tayo, sabi ni Marco. Umiyak si Athena. Marco, mahal na mahal din kita. Ang lahat ng mga nangyari sa atin, ang lahat ng mga kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ay nagbigay sa atin ng lakas. Nagbigay sa atin ng pagmamahal. At sa araw na ito, ipinapangako ko sa iyo na magiging tapat ako sa iyo. At sa anak natin. Pagkatapos ng kanilang mga vows, hinalikan ni Marco si Athena. Ang lahat ng mga tao ay nagpalakpakan. Sa sandaling iyon, hindi na lang sila isang kontrata. Hindi na lang sila isang solusyon sa problema. Sila ay isang pamilya. Isang totoong pamilya. Isang taon pa ang lumipas. Ang pamilya ni Athena at Marco ay lumaki na. Ang kanilang anak, si Maria, ay malusog at masaya. Ang kanilang pamilya ay lumaki na. Ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahal. Nasa parke sila, kasama si Aling Elena at ang kapatid ni Marco, na si Maria. Ang lahat ay masaya. Ang lahat ay puno ng pagmamahal. Alam mo, Marco, sabi ni Athena, nakangiti. Akala ko ang pag-ibig ay isang kontrata. Akala ko ang pag-ibig ay isang laro. Pero sa totoo lang, ang pag-ibig ay ikaw. Ang pag-ibig ay ang pamilya natin. At ikaw, Athena, sagot ni Marco, niyakap siya ng mahigpit. Ang pag-ibig ay ikaw. Ang pag-ibig ay ang pamilya natin. Ang pag-ibig ay ang ating anak. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko. Hindi nakasagot si Athena. Ngumiti lang siya. Ang lahat ng mga nangyari sa kanila, ang lahat ng mga sakit, ang lahat ng mga kasinungalingan, ay nagbigay sa kanila ng pag-ibig. Nagbigay sa kanila ng pamilya. Isang pamilya na binuo nila, hindi sa kontrata, kundi sa pag-ibig. Sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, mula sa isang malamig na kontrata hanggang sa isang mainit na pagmamahalan, mula sa mga luha ng kalungkutan hanggang sa mga ngiti ng pag-asa, maraming salamat po. Hindi naging madali ang paglikha sa mundo ni na Athena at Marco. Naranasan natin ang kanyang mga takot, ang kanyang pagiging praktikal, at ang kanyang pagsisisi. Naramdaman natin ang sakit ni Marco, ang kanyang pagiging desidido, at ang kanyang pagmamahal. Tayo ay naging saksi sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, sa bawat kasinungalingan na kanilang pinagtakpan, at sa bawat pagpapatawad na kanilang pinaghirapan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga kontrata, sa mga yaman, o sa mga pangako. Ito ay matatagpuan sa mga simpleng sandali, sa pagiging totoo sa isa't isa, at sa lakas ng loob na magmahal, kahit nasa gitna ng unos. Ang pag-ibig ay isang paglalakbay na magsisimula sa isang simpleng tii at magtatapos sa isang panghabang buhay na kami. Sana, ang kwento ni na Athena at Marco ay nag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang inspirasyon sa inyong mga puso. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli! Sweet Kilig.